Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 21, 2026. Isulong ang revolusyon sa gitna ng imperialistang gera at krisis. Huwelga laban sa inutil na rehimeng Marcos at ganit ng mga kumpanya ng langis. Kababaihan tumitindig laban sa imperialismong US at krisis sa ekonomiya. Pinakamalaking balikatan na katakdang idao sa gitna ng gera at krisis. Koresponsal, pagtatayo ng mga revolusyonaryong samahan sa Barangay Berta. Hustisya para sa masang Negrosanon. Matatag na paglaban ng Iran sa gerang agresyon ng US at Israel. Kumpanya sa agrikultura pinatawan ng sanksyon ng bagong hukbong bayan South Central Negros. Kabataang Makabayan Northern Negros itinatag. Pakikibakang manggagawa para sa CBA at iba pang karapatan. Marcos sinalubong ng protesta sa US. Mga pambansang minorya tumitindig para sa lupang ninuno. Consultant ng NDFP para sa Cordillera, siyam na iba pa inaresto. Demolisyon sa komunidad sa Marikina, nilalabanan. Laban sa privatisasyon ng palengke sa Cebu, lumalawak. Recruitment ng AFP sa Ateneo, napigilan ng mga estudyante. Agarang pagpapauwi sa mga migrante, ipinanawagan. Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 21, 2026. Editorial, isulong ang revolusyon sa gitna ng imperialistang gera at krisis. Digmaan ang hindi maiwasang hantungan ng imperialismo. Ang pagsusuring ito ni Vladimir Lenin ay buong linaw ngayong pinatutunayang wasto sa mga gerang agresyon ng imperialismong US sa ilalim ng hibang na pasistang si Donald Trump. Sa pag-asam na angkinin ang mga pinagkukunan ng langis at mineral, walang pakundangang ginagamit ngayon ng US ang buong pwersang militar sa mga gerang agresyon para yurakan ang soberanya ng mga bansang nagsasarili na walang sinasantong alintuntuning internasyonal o batas sa gera. Kasapakat ng Zionistang Estado ng Israel, 3 linggo nang walang habas na binobomba ng US ang Iran na kumitil sa buhay ng mahigit ng 1,000 Iranian. Kasabay nito, mahigit 1,000 na ang pinatay ng Zionistang Israel sa pambobomba at paglusob sa katabing bansang Lebanon laban sa grupong Hezbollah. Sa loob lamang ng 2 buwan, sinalakay ng US ang Venezuela, ginipit ang bansang Cuba at pinagbantaan ng Colombia, Mexico, Greenland at iba pang bansa. Dehado man, puspusan ang pagtatanggol ng Iran sa kanyang kasarinlan. Taliwas sa nais ni Trump na mag-udyok ng pag-aalsa laban sa gobyernong anti-US, milyong-milyong mamamayan ang humhugos sa lansangan para tuligsain ang pananalakay ng US. Nasa Iran ang buong karapatang magtanggol laban sa dayuhang agresyon. Ang paghihigpit nito sa daloy ng langis sa Hormuz Strait at mga patama sa mga kalapit na bansang may base militar ng US ay mga gipit na hakbangin para pigilan ang brutal na paninibasin ng imperialismong US. Resulta ng paggegera ng US sa Middle East, ang mga bansa sa iba't ibang dako ng mundo ay nasa bingit ngayon ng stagflasyon nang walang kasing bilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa gitna ng stagnasyon o recession, bunsod ng pagbagsak ng produksyon at malawakang disempleyo. Humaharap ngayon ang Pilipinas sa banta ng masidhing krisis sa ekonomiya at matarik na pagbulusok ng kabuhayan. Nanganganib na maipit ang supply ng langis sa bansa. Doble ang hambalo sa bayan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sobrang patong sa presyo ng mga ganid sa tubong kumpanya. Dahil sa lumaking halaga ng produksyon at transportasyon, mabilis na sumirit at sisirit pa ang presyo ng halos lahat ng bilihin, kabilang ang bigas na pumalo na sa 70 pesos kada kilo, karne, isda at gulay at singil sa mga serbisyo. Pumapatong pa ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na lalo pa na magpapataas sa halaga ng mga imported na kalakal, kabilang ang langis. Binigyang daan ni Marcos ang pagtaas ng pamasahe sa eroplano at biyahe sa barko, pero nagbingi-bingihan naman ito sa hinihinging taas pamasahe ng mga driver at operator ng jeep at maliliit na transportasyon na marami ay titigil na sa pagpasada dahil sa pagkalugi. Lalong sasadsad ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino na nagdurusa sa mababang sahod, kulang na kita o kawalan ng hanapbuhay. Matinding bigwa sa mga manggagawa ang pagtangging ibigay ang hinihinging nakabubuhay na sahod. Nagbabadyang humito ang operasyon ng mga pabrika at paglala ng disempleyo. Kayod kalabaw ang masang anak pawis para lamang humagilap ng pantawid buhay ng kanilang mga pamilya. Bingi sa mga hinaing ng taong bayan at pahirap ang burokrata kapitalista ng rehimeng Marcos. Kasabwat si Marcos ng mga ganit na kumpanya sa langis sa pagtaas ng presyo na katumbas ay dagdag na kinukolektang buwis. Walang saysay ang kakarampot na subsidyo at ayuda at limitadong libreng sakay, dagdag pahirap ang 4-day work week
lalo na sa mga sumasahod ng arawan. Napaka-inutil ng gobyernong Marcos sa pangangalaga ng kapakanan ng milyon-milyong migranteng Pilipino sa Middle East. Magtipid ang panawagan sa taong bayang hindi na makahinga sa higpit ng sinturon. Samantalang nagpapakasarap buhay si Marcos sa tinuluyang 1 milyong piso kada gabing hotel sa New York. Bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan ang winawaldas ng Armed Forces of the Philippines at militar ng US sa isinasagawang balikatan exercises na magtatagal ng ilang buwan. Napakabigat na pahirap sa bayan ang korupsyon at pandarambong ni Marcos sa kaban ng bayan. Papatindi ang bangayan ng mga nagaharing paksyon Marcos at Duterte na kapwa naman korap at sunod-sunuran sa interes ng mga imperialistang dayuhan. Walang lubay ang pasistang panunupil sa harap ng lumalakas na paglaban ng taong bayan. Sa harap ng gera at krisis, dapat magkaisang sambayanang Pilipino at sama-samang ipaglaban ang kanilang kapakanan, palakasin ang pandaigdigang pagkakapatiran sa pagsigaw para wakasan ang gerang agresyon ng US at Iran, at pagsuporta sa mamamayan ng Iran para ipagtanggol ang kanilang pambansang kasarilan. Tutulan ang paggamit sa Pilipinas na lunsaran ng mga gerang agresyon ng US, palayasin ang mga base at pasilidad militar sa ilalim ng EDCA at ibasura ang mga tagibang na kasunduang nagtatali sa Pilipinas sa interes ng US at kumakaladkad dito sa mga imperialistang gera. Dapat kasabay na ipaglaban ang mga agarang pag-rollback sa presyo ng langis, pagbabasura sa oil deregulation law at kagyat na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at sweldo ng mga kawani at pagtanggal ng VAT at iba pang buwis upang agad na ibaba ang presyo ng mga bilihin. Ang hinihinging dagdag pamasahe ng mga driver at operator ng jeep ay makatwiran at dapat ipaglaban. Isulong ang pakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan upang makawala sa armadong kontrol at dominasyon ng imperialismong US ekonomiya at politika ng bansa. Gamit ng imperialismong US ang puppet na rehimeng Marcos at mercenaryong AFP para panatilihin ang malakolonyal na pag-ahari nito sa Pilipinas. Armadong puwersa ang kailangan ng sambayanang Pilipino para ibagsak ang puppet na estado at palayain ang bansa sa armadong saklot ng imperialistang agila. Ito ang makasaysayang tungkulin ng bagong hukbong bayan sa pamumuno ng partido kasama ang buong sambayanan. Sa gitna ng imperialistang gera, napakalalim ng kabuluhan ng pagdiriwang sa nalalapit na ika-57 anibersaryo ng bagong hukbong bayan para patatagin ang kapasyahang isulong ang demokratikong revolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan na hatid sa bayan ay pag-asa na wakasan ang paghahari ng imperialismong US sa bansa at kamtin ang maliwanag na kinabukasan. Kahit ngayong maliit at mahina pa ang BHB, terminado itong magpalawak at magpalakas sa kanayunan na malinaw na nakatanaw sa pagsikat ng pulang araw sa silangang hinaharap. Huwelga laban sa inutil na rehimeng Marcos at gamit ng mga kumpanya ng langis. Sa pamumuno ng piston, kasama mga estudyante, manggagawa, maralita at iba pang sektor, inilunsad ng mga driver at operator ng jeep ang 2 araw na huwelgang transportasyon at protestang bayan noong Marso 19 at 20. Panawagan nila sa huwelgang protesta ang agarang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo tungong 55 pesos kada litro at pagkawakas ng gerang agresyon ng US sa Iran. Panawagan din nila ang pagtaas ng sahod sa nakabubuhay na antas, pagtanggal ng bawi sa petrolyo at ibang batayang bilihin at pagbabasura sa oil deregulation law. Isang araw bago nito, naglunsad ang mga kilos protesta ang mga grupo ng kabataan sa University of the Philippines Diliman at Polytechnic University of the Philippines Santa Mesa. Bilang suporta sa panawagang huwelga, noong Marso 16, nagtungo naman ng mga grupong makakalikasan at iba pa sa mga tanggapan ng Petron Corporation na nasa loob ng compound ng may-ari nitong San Miguel Corporation sa Pasig City. Pinatikos nila ang pagiging ganid sa tubo ng Petron at binato ng putik at pininturahan ng malaking tarpaulin na nakasabit sa bakod ng compound. Bagsak na kabuhayan. Kasabay na agarang rollback sa presyo ng petrolyo, panawagan ng grupong piston ang makatarungang dagdag pasahin hanggang 5 pesos. Malaking insulto sa kanila ang 1 peso dagdag pasahe na inianunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB noong Marso 17. Maliit na nga, pinawi pa ito ni Ferdinand Marcos Jr. sa sunod na araw. Una nang iginawad ng LTFRB ang dagdag pasahe para sa mga probinsyang bus na 1 peso sa unang 4 na kilometro at 0.30 hanggang 0.40 sentimo kada susunod na kilometro, depende sa klase ng bus.
Inalmahan rin ito ng mga may-ari ng bus na ang unang hiling ay 20 pesos na dagdag sa batayang pasahe. Huling nag-utos ng pansamantalang 1 peso dagdag pasahe ang gobyerno para sa mga jeep noong 2023. Mula noon, triple na ang itinaas ang petrolyo. Nitong Marso lamang, 2 jumbo na pagtaas sa presyo ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Umaabot sa 20 pesos hanggang 40 pesos kada litro ang idinagdag sa presyong gasolina. 40 pesos hanggang 60 pesos naman sa presyo ng diesel at 32 hanggang 38.50 litro ng kerosene noong Marso 19. Nasa 80 to 96 pesos naman ang litro ng gasolina sa mga gasolinahan. 95 to 114 pesos ang litro naman ng diesel. At 85 to 134.89 ng litro ng kerosene. Ayon sa piston, sa pagtuntong ng presyo ng diesel sa 120 kada litro, malulugi na ang mga driver ng 3,600 kada araw sa konsumong 30 litro para sa buong araw na pamamasada. Marami sa kanila ang mapipilitang tumigil sa pagbiyahe dahil dito. Ganid sa tubo. Noong 2025, bilyon-bilyong piso ang kinakamal ng lokal ng mga kumpanya sa sobrang pagpipresyo ng mga ito sa mga produktong petrolyo. Ayon sa datos ng International Monetary Fund at Department of Energy, ang presyo ng krudong langis ng Dubai ay bumagsak mula sa $81.80 bawat bariles noong Enero 2025 tungong $61.83 noong Disyembre 2025 o ng 24%. Sa kabila nito, walang pagbabago ang presyo ng diesel sa NCR, 57.79 pesos noong Enero at 57.76 pesos naman noong Disyembre 2025. Malaking kabulustugan ang sinasabing sinasalamin lamang ng lokal na presyo ng mga produktong petrolyo, ang presyo ng kulong langis sa pandagdaigdigang pamilihan. Habang mabilis ang mga kumpanya ng langis sa pagpasa ng consumer sa kahit bahagyang pagtaas ng presyo ng kudong langis sa pandagdaigdigang merkado, napakakupad naman ang pagbawi kapag bumaba ito. Noong nakaraang 17 hanggang 18 araw, halimbawa, tumaas ang presyo ng kudong langis sa pandaigdigang pamilihan ng humigit kumulang 40 hanggang 50%, mula $70 tungo $102, mas matarik ang itinaas ng mga presyo sa Pilipinas, lalo na sa diesel, na tumaas ng 50% to 100% sa parehong panahon. Pinakamataas ito sa buong Southeast Asia dahil sa kawalan ng regulasyon sa sektor dulot ng Oil Deregulation Law. Ang pagkagalit na ito ang dahilan kung bakit kabilang sa pinakamalaking magkamal ng mga tubo ng mga kumpanya sa langis, ipinagmalaki ng Petron ang makasaysayang 84% na paglobo na nitong kita nito mula 8.5 bilyong peso noong 2024 tungong 15.6 bilyon noong 2025. Tumaas din ng 33% ang netong kita ng Shell Philippines sa unang 9 na buwan ng 2025. Mabigat na buwis. Bago ang gerang agresyon ng US sa Iran, hindi bababa sa 15 pesos ang nakapatong na buwis sa kada litro ng diesel, 6 pesos bilang excise tax at 9 pesos bilang value-added tax o VAT, at 17 pesos naman sa gasolina. Giit ng peston at bayan, dapat tanggalin hindi lamang ang excise tax kundi igit lalo na ang VAT na tumataas habang lumalaki ang basing presyo. Kung tatanggalin ang naturang mga buwis, unang VAT, may bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo ng 15 to 22 pesos kada litro. Malaking alwan ito hindi lamang sa kanila at mga gumagamit ng publikong transportasyon, kundi pati sa mga mangingisda at magsasaka na gumagamit ng diesel sa produksyon. Pantapal na solusyon. Malayong di nasasapat ang pinagmamalaki ng rehimeng Marcos na ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations or AIC ng DSWD. Hindi sapat ang 5,000 one-time cash payout o isang bagsakan na ayuda para sa mga driver ng jeep, tricycle, taxi at TNVS na nila'y tatagal lamang ng 3 araw. Kaunti pa lamang ang nabigyan nito at sa Abril pa ang distribusyon ng pabansang saklaw, marami na rin na reklamong wala silang listahan na makukuha ng ayuda.
Tulad ng IKES, isang bagsakan din lamang ang fuel subsidy ng DOTR at LTFRB na nakalaan sa humigit kumulang 400,000 driver na pampublikong sasakyan sa buong Pilipinas. Nasa 5,000 lamang din ang ibibigay nito sa mga driver ng tradisyonal na jeep at tricycle, habang 10,000 ang ibinibigay sa modernong jeep. Added tax or VAT, pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon at pagpapatigil sa imperialistang gera sa Middle East. Naglunsad ng programa ang Gabriela at iba pang mga progresibong grupo sa Luwasang Bonifacio sa Maynila. Mula Liwasan, nagmarsya ang mga kababaihan tungo sa embahada ng US upang kondanahin ang imperialistang agresyon at pandarambong na labis na nagpapahirap sa milyong-milyong kababaihan sa iba't ibang dako ng mundo. Pagdating sa Calao Avenue, hinarang sila ng mga pulis at sinaktan ng ilan sa kanilang mga lider. Dito na sila nagsagawa ng programa at nagsunog ng effigy ng Trump, Netanyahu at Marcos Jr. 12% VAT at excise tax ibasura. Ayon sa Gabriela, malaking alwan para sa mamamayan kapag matanggal ang VAT at excise tax sa langis, pagkain at mahahalagang serbisyo. Kapag tinanggal ang VAT sa mga pangunahing bilihin tulad ng LPG, 4.86 pesos kada kilo ang mababawas sa presyo. Sa kuryente, Meralco para sa buwan ng Marso, pagkatapos ipatupad ang pagtaas ng singil, 300 pesos ang mababawas sa 2,800 pesos kada buwan na bayarin para sa 200 kWh na konsumo, habang nasa 120 pesos ang mababawas para sa 1,000 pesos na halaga ng mga delata, noodles, gatas o mga pagkain na dumaan sa proseso at gamit bahay. Mas bababa pa ito kung tatanggalin ang excise tax sa produktong petrolyo at sa matatamis na pagkain at inumin. Dagdag dito, malaking insulto para sa bawat Pilipino na nagbabayad ng VAT sa katabibiling lata ng sardinas, pakete ng noodles o litro ng mantika na bilyong-bilyong pisong pondo ang napupunta sa pambayad utang, budget para sa pasismo ng militar at pulis, mga palpak at ghost proyektong infrastruktura at para sa kickback at kurakot ng mga burokrata kapitalista. Ang VAT ay buwis na ipinapataw sa dagdag halaga sa bawat yugto ng pagpaproseso ng isang produkto o serbisyo at distribusyon ng mga ito. Matatawag din itong buwis para sa pangkonsumo. Halimbawa, ang dilatang sardinas ay may nakapatong na VAT sa bawat yugto ng produksyon, mula sa pagpaproseso ng kamatis hanggang sa paglalagay sa lata. Sa ganitong sistema, madali para sa estado na kolektahin ng buwis dahil lahat ng nakapatong na buwis ay kinokolekta sa consumer. Bagaman ang mga produktong agrikultural tulad ng bigas, prutas, gulay at isda ay walang nakapataw na buwis, may nakalakip na VAT sa produksyon nito. Kailangan gumamit ang magsasaka at mangingisda ng pestisidyo, pataba, feeds, bingwit at langis ng bawang may VAT. Malaking porsyento rin ng VAT sa transportasyon ng ani at huli. Ayon sa pananaliksik ng Ibon Foundation, pinakamalaking pinagkukunan ng revenue ng gobyerno ay mula sa buwis na pangkonsumo. 34.4% noong 2024, samantala nasa 21.2% lamang ang nalilikom na buwis mula sa malalaking kumpanya at mayayamang individual. Kalbaryo ng mag-ina. Dahil sa halos sabay-sabay na pagtaas sa mga bilihin at serbisyo, milyong-milyong kababaihan ang problemado kung paano pagkasyahin ang sahod at kita. Ito ang iniindang problema ni Belinda, isang mangangalakal at manghihilot. Pinakamalaki na niyang kita ang 2,000 pesos kada linggo. Pinagkakasya niya ito sa gastusin ng kanyang pamilya at may sakit na mga magulang. Dagdag pa ang inaabot niya sa kanyang anak na bagaman may asawa na ay kailangan pa rin ng tulong sa kabuhayan. Dahil sa mahal ng mga bilihin, nagbawas na siya ng kinakain. Gumagamit siya ng solar para sa kuryente at sa balon siya kumukuha ng tubig. Binitawan na muna niya ang pangarap na mabisita ang may sakit na magulang dahil sa higit 1,000 pesos dagdag pamasahe sa barko ngayong buwan. Kahit anong pagod ko, wala akong maipon. Mahirap. Kailangan may gawin ng gobyerno para bumaba ang presyo ng mga bilihin at pababain ang presyo ng langis. Pahayag ni Belinda. Bagamat mas nakakaaluan, namamblema rin si Jessa, ina na may 3 anak sa nagtataas ang presyo ng bilihin. Sa ngayon, nakasasapat pa ang sweldo ng kanyang asawang inhenyero para sa araw-araw na gastusin at gastos sa edukasyon. Kahit naman may trabaho, aabot pa rin ang panahon na aaray na kami dahil sa kamahalan ng presyo ng lahat ng nasa paligid. Kaya dapat tanggalin na ang excise tax at ang VAT para masolusyonan ang krisis. Hindi na makatao ang mga ito. Panawagan ni Jessa. Pinakamalaking balikatan, nakatakdang idao sa gitna ng gera at krisis. Sa darating na Abril hanggang Mayo, gaganapin ang inaasahang pinakamalaking pagtitipon
ng dayuhang mga tropa sa Pilipinas sa ilalim ng taunang balikatan exercises ng US. Liban sa mga tropang Amerikano, direktang lalahok dito ang 1,000 tropang pandepensa ng Japan, pati ang mga tropa mula sa Australia, Canada, New Zealand at France. Nasa 18 bansa ang lalahok bilang observer sa gaganaping mga operasyon at maniobrang combat. May mga tropang tulad ng Australian at Japanese na noon pang Pebrero dumating sa Pilipinas. Kasama ang US, walang patid silang nagsagawa ng mga paglalayag sa mga teritoryong dagat ng bansa para hamunin ang mga barkong Chinese. Tahasang panghihimasok ito sa internal na usaping pandagat sa pagitan ng China at Pilipinas. Mula 2023, umabot na sa 25 katulad na paglalayag at pakikialam ang inilunsad ng dayuhang mga barko. Noong Marso 9, 4,222 na tropang Pilipino ang lumahok sa tinawag na Littoral Defense Live Fire Exercise sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Bahagi ito ng Combined Arms Training Exercises o CATEX-Katihan at paghahanda sa lokal na tropa para sa serye ng mga war games ng US sa ilalim ng balikatan. Sa kabila ng krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng sambayanan, walang pakundangan ng paggastos ng militar para sa langis, bala, armas at lohistika. Sa kabila ng pahayag ng AFP na nakatutulong sa ekonomiya ng komunidad ang kanilang presensya, hirap at pagdurusa ang dinanas ng mga residente. Hindi makapaglayag ang mga mangingisda dahil sa no-sale policy, habang takot at ingay ang hatid ng buong araw na pagpapaputok ng mga armas sa mga komunidad. Bagaman isang araw lamang ang aktibidad, malaki pa rin ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na araw-araw ay kailangang kumayod. Mga base ng pangamba. Sa Cagayan de Oro City, mahigit 50 tropang Amerikano ang dumating sa syudad para sa 2 linggong humanitarian and disaster relief training, kasama ang mga tropa ng 4th Infantry Division. Nagsimula ang war games noong Marso 8 sa Lumbia Air Base, isang EDCA site at magtatapos sa Marso 24. Noong Marso 15, dumaong ang barkong naval ng US sa pantalan na Makabalan sa syudad na may dalang dagdag ng mga tropang Amerikano. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ang biglang pagdating ng mga dayuhang mga tropa. Nangangamba sila na makakaladkad ang syudad at ang buong Pilipinas sa gera ng Iran at Middle East na napinasiklab ng US. Kinuwestiyon ng lokal na konseho ang dahilan at saklaw ng aktibidad ng tropa at nagpahayag ng pagkabahala sa kaligtasan ng mga residente, lalo na kung may mga krimeng magagawa ang mga tropa. Minungkahi rin ng isang konsehal na ipagbawal ang mga bar malapit sa base upang maiwasan ang pang-aabuso at problema na kadalasang nakaakibat sa presensya ng mga tropang Amerikano. Nababahala sila na gagamitin ng US ang Lumbia Air Base bilang refueling o logistical support ng mga tropa ng US at dahil dito ay maaaring maging target militar ang syudad. Mariing kinundina ng National Democratic Front North Central Mindanao Region, NDF-NCMR, ang pagpakit ng tropang Amerikano sa syudad. Anito, isang kasinungalingan na humanitarian assistance and disaster relief training ang operasyong inilulunsad ng mga Amerikano sa Lumbia. Noong Setyembre 2009, ginamit na dahilan ng tropang Amerikano ang Bagyong Ondoy upang iwas-iwas ang kanilang malaki at abandeng teknolohiya pagdigma at gawing normal ang kanilang presensya. Ang konsentrasyon ng mga pagsasani sa EDCA site ay naglalantad sa tunay na militaristang layunin ng kanilang operasyon, anito. Liban sa Lumbia Airport, plano magtayo ng AFP at US basing naval sa 30,000 ektaryang VVDEC Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental. Itatransforma nito ang Northern Mindanao tungo sa isang forward base para sa agresyong US ayon sa NDF. Inilalagay nito ang mga Pilipino sa kapahamakan at dinadawit ang bansa sa mga gera ng US saan man sa mundo. Koresponsal, pagtatayo ng mga revolusyonaryong samahan sa Barangay Berta. Maulan at gabi na ngunit porsigidong tumungo ang grupo ng kababaihang katutubo sa pinaghimpilan ng isang unit ng bagong hukbong bayan sa Barangay Berta sa isang larangan sa Southern Tagalog. Mainit nilang pinaunlakan ng imbitasyon para sa pagbubuo ng makabayang kilusan ng bagong kababaihan o makibaka, ang revolusyonaryong organisasyon ng kababaihan para sa armadong pakikibaka. Itinaon ang pagtitipon sa paggunita sa pandaigdigang
araw ng kababaihang anak pawis. Unang tinalakay sa pulong ang seguridad, kasunod ang maikling pagpapaliwanag sa layunin ng pagbubuo ng revolusyonaryong samahan at pagpapakilala ng mga dumalo at taguyod. Ipinaliwanag sa mga dumalo ang kahalagahan at pagkakaisa at mga disbentahe ng pagkakawatak-watak. Lahat sila sang-ayon sa pagbubuo ng grupo at agad na nagtalaga ng kanilang mga lider. Inilinaw sa mga lider at kasapi ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Hihikayatin namin ng kababaihang hindi nakadalo ngayon na pumaloob sa aming grupo. Pagtitiyak ni Kael na isa sa napiling leader. Dahil madilim na ay sa susunod na araw na lamang in-schedule ang pagbibigay ng formal na pag-aaral. Sa araw ding yon, nauna nang binuo ang grupo ng mga katutubo. Isinagawa ito pagtapos ng pag-aaral sa maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Ang pag-aaral ay iniangkop ng instruktor sa antas ng literasya at numerasya ng mga kalahok at ginawang kaengganyo sa pamamagitan ng pagguhit ng mapa at pag-aangkop ng mga halimbawa. May ilang video rin ipinalabas bago at pagtapos ng pag-aaral. Naging masigla ang talakayan at aktibong nagbahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman ang mga estudyante. Kawawa talaga ang mga katutubo. Pagpapasok ang dayuhang mina dito, tiyak mapapalayas kami at mawawala ang aming hanap buhay. Saad ni Ka Elmer, isa sa leader ng grupo sa kung paano nakaaapekto sa kanila ang imperialismo. Alam nila ang banta ng mga dayuhang mina sa kalikasan. Nauunawaan nila na dahil sa monopolyo at konsentrasyon ng iilang makapangyarihang angkan sa lupa, kaya wala silang sariling lupang sinasaka. Nakikisaka lamang sila sa maliliit na pangnoong may lupa sa hatiang 70 at 40. Kargo nila ang lahat ng gastusin sa niyugan, ngunit dahil wala silang pampinansya ay nangungutang sila sa kanilang amo. Kulang na kulang ang kanilang kinikita kaya baon sila sa utang. Hindi rin sila natutulungan ng korap na reaksyonaryong gobyerno para makaahon sa hirap na kanilang kinasasadlakan. Kailangan ko pang isang lang aking kalabaw sa komersyante para ipambayad sa papa-hospital ng aking apong na aksidente. Napakamahal ng gamot. Yung kinita ko sa pagkokopra na binili ng napakamura, kulang pa pambayad sa utang. Malungkot na kwento ni Kasani, pinakamatanda sa grupo. Rinig sa kanyang boses ang pagkadismaya sa reaksyonaryong gobyerno na pinatatakbo ng mga korap at tiwali. Batid niya ang kainutilan nito sa pagtitiyak sa kanilang karapatan sa pangkalusugan. Habang binubuo ang mga samahan, itinaguyod ng masa ang seguridad ng baryo. Nagsagawa sila ng pagre-recon at agad na naguulat sa unit ng mga napapansin sa paligid. Ilang taon ding hindi nabalikan ng hukbong bayan ang lugar. Matagal na nakalubog dito ang mga sundalo kaya naging maingat ang unit sa paglapit at pagkilatis sa dating nag-organisa na kapanalig pa ng revolusyonaryong kilusan. Sa pagpasok sa recovery area, unang pagkakataon ito na nakapagbuo ng 2 grupo sa loob lamang ng isang araw. Ayon kay Kayani, isang team leader. Nagtapos ang mga pagtitipon na may galak at tuwa sa mga masa at sa mga kabataang nakikipamuhay sa kanayunan sa piling ng mga pulang mandirigma. Marami akong natutuhan sa pagbubuo ng grupo sa kung paano umangkop sa tagapakinig mula sa lengguwahe hanggang sa pagbibigay ng halimbawa sa mga paksang theoretical na madali nilang mauunawaan at batay na rin sa kanilang karanasan. Annie Kamars, miyembro ng Kabataang Makabayan. Sa ilang araw ko pa lang dito sa Pulang Hukbo, marami na akong natutuhan at nadagdagan ng aking karanasan. Pagbabahagi ni Ka Paulo. Kabilang sina Ka Paulo at Ka Mars sa mga kabataan mula sa syudad na tumungo sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na tumungo sa kanayunan, matuto at mag-ambag sa armadong pakikibaka. Pagkakamit ng hustisya para sa masang Negrosanon. Walang humpay ang pagsisikap ng mga unit ng bagong hukbong bayan Negros Island, Apolinario Gatmaitan Command para kamtin ng hustisya para sa masang Negrosanon na biktima ng terorismo at panunupil ng Estado.
Kabilang sa mga pagsisikap nito ang pagtupad sa kautusan ng hukumang bayan para patawan ng hustisya ang mga ahente ng Estado na nasa likod ng mga krimen. Kabilang sa pinorosahan ang mga espiya, asset sa intelligence ng militar at pulis, kasabot nilang kontrang revolusyonaryong taksil at kriminal sa baryo. Ang masasamang elementong ito ay nag-aasik na nag-game sa mga baryo, gumagambala sa kapayapaan ng komunidad, tumisira sa pagkakaisa ng taong bayan at pumepeste sa buhay at kabuhayan ng masang Negrosanon. May pananagutan sila sa revolusyonaryong hustisya bilang kasangkapan at bayarang tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pinaigting na pasismo sa isla. Sangkot sila sa hindi bababa sa 740 kaso ng paglabag sa karapatang tao ng Remeng US Marcos o average na 5 kaso kada linggo sa isla mula Hulyo 2022 hanggang Disyembre 2025. Sa ngalan ng hustisya, mula 2025 hanggang nitong Marso ay naglunsad ang BHP Negros Island ng 44 na operasyong pagpapataw ng hustisya laban sa mga pusakal na elementong reaksyonaryo. Katuwang ang masa na isagawa ng BHP ang mga ito sa mga kabundukan, kapatagan at tubuhan, tabing kalsada at hanggang sa mga sentrong bayan. Ipinamalas nito ang determinasyon ng pulang hukbo na kamtin ng hustisya para sa mamamayan. Bago ang aktwal na mga operasyon, masinsin at maingat ang proseso ng imbestigasyon ng kinaukulang mga komiting revolusyonaryo sa baryo. Sangay ng partido o unit ang BHP na nakatalaga sa eryang pinangyarihan ng krimen ng mga akusado. Sunod na binubuo ang hukumang bayan at isinasakatuparan ang kinakailangang mga revolusyonaryong prosesong hudisyal. Kabilang dito ang pagharap ng sakdal sa akusado at pagbibigay ng pagkakataon sa kanila na magpaliwanag at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Mahigpit din itong tumatalima sa mga alituntunin ng internasyonal na makataong bansa. Sino-sino ang mga pinarusahan? Sa mga naparusahan sa isla ng Negros, 41 sa kanila ay ang mga asset at ahente sa intelligence ng AFP at PNP. Ang ilan ay inarmasan ng militar at pulis. Nagdulot sila ng malalaking pinsala sa revolusyonaryong kilusan katulad ng pagmasaker, pagpaslang, sadyang pagpaslang at malupit na karahasan sa mga kadre ng partido, mga pulang commander at mandirigma, at maging sa mga masa sa kanayunan. Maliban sa pagsisilbing intelligence, mayarya sa kanila ay natulan ding may sala sa mga kaso ng pagpatay, maramihang pagpatay, panggagahasa maramihan, binibiktima ang sariling anak at kamag-anak at mga menor de edad, pangaagaw ng lupa, pagbebenta ng droga at direktang pananakot at pananakit sa masa. Bayarang mga tauhan at protektor rin ang ilan sa kanila ng mga Panginoong may lupa at mga politiko, habang ang ilan ay miyembro ng kontra-revolusyonaryong Revolutionary Proletarian Army. Ang ilan sa kanila ay mga nagtaksil sa revolusyonaryong kilusan, nagkanulo at seryoso nagpahamak sa masa. Kabilang sa mga naparusahan ang 3 sangkot sa pagtuntun at pagpapatay kay Erickson Acosta, konsultant sa kapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines, at kasama niyang leader magsasaka na si Joseph Jimenez. Sina Acosta at Jimenez na parehong hindi armado ay pinaulanan ng bala at sadyang pinaslang noong Nobyembre at Disyembre ng 2025 na isagawa ng BHP Southwest Negros ang pagparusa sa mga sangkot sa krimen. Nagkasala man sa revolusyonaryong kilusan at sa masa, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pinapatawan ng parusang kamatayan ng isang individual. Bukas sa mga unit ng BHP sa mga nagkasalang individual na nais sumuko, humingi ng tawad, magbago at talikuran ng kontra-revolusyonaryo at kontra-mamamayang mga gawain at aktibidad. Mayroong karampatang prosesong hudisyal sa mga nais pumailalim sa pagsuko sa revolusyonaryong poder para sa karaniwang mamamayan. Ang mga aksyong pamarusa ay hustisya na matagal na nilang inaasam at pagtatanggol sa mga katulad nilang inaapi at pinagsasamantalaan. Ayon kay Kapelisidad Catalbas, tagapagsalita ng pambansang katipunan ng mga magbubukid Negros Island, ikinalulugod ito ng mga katulad nilang biktima ng lumalalang kahirapan, kawalan ng lupang sinasaka, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mababang sahod at pinsalang dulot ng mga kalamidad. Sa gitna ng kahirapang ito, inahambalos sila ng pasistang atake ng mga ahente ng militar. Malayong malayo ito sa desperadong ipinagpipilitang larawan ng AFP at National Task Force ELCAC na walang katuturang karahasan ang mga armadong aksyon na ito ng BHP sa isla.
Pinalalabas nilang simpleng spy tagging o pagbabansag lamang na espiya ang ginagawa ng BHP para itangging kabilang ang mga bayaran nilang tauhan sa mga pinarusahan. Sa harap ng itim na propaganda ng Estado, ipinahayag ng kabataang mga bayan Negros Island ang pagpupursige nitong maglinaw at magpaliwanag sa mga proseso at kapangyarihan ng demokratikong gobyernong bayan ng mga tungkulin ng BHP at kawastuhan ng digmang bayan. Anito, lalabanan ng revolusyonaryong kabataan ang malisyoso at peking impormasyong ibinubulalas ng AFP, NTF-ELCAC at maging mga grupo ng mga dating rebelde na kinakatawan ng buklod kapayapaan. Matatag na paglaban ng Iran sa gerang agresyon ng US at Israel. 3 linggo matapos silakayin ng US-Israel ang Iran, nananatiling matatag ang gobyerno at mamamayan nito sa pagtatanggol ng kanilang kasarinlan. Ito ay sa harap ng walang awat na pambobomba ng US-Israel na nagresulta sa malawakang pinsala sa kanilang mga komunidad, militar at ekonomiya. Noong Marso 13, higit 1,400 na ang naiulat ng Iranian Health Ministry na napatay sa gerang agresyon at higit 18,000 ang nasugatan. Halos lahat mga sibilyan. Milyon-milyon ang napalayas sa kanilang mga komunidad dahil sa pambobomba sa mga areang residential. Mabilis na nakapagpalit ang Iran ng mga opisyal na humahalili sa mga leader na pinuntirya ng asasinasyon ng US at Israel. Nakapaglunsad ito ng depensa at kontra-atake laban sa mga mas makapangyarihang puwersang Amerikano. Nagpahawala ito ng libo-libong drone at missile na tumarget sa mga pasilidad ng Israel at 27 na mga base militar ng US sa Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, UAE, Saudi Arabia at 4 pang bansa. Lalong ginalit ng US ang mamamayang Iran. Milyon-milyon ang lumahok sa sunod-sunod na mga rally sa loob ng bansa mula Pebrero 28 para kundinahin ang agresyon. Noong Marso 18, muli silang bumuhos sa lansangan ng Tehran para ilibing si Dr. Ali Larijani, kalihim ng Supreme National Security Council at iba pang opisyal na napatay sa pamubobang inako ng Israel. Kinontrol ng Iran ang Strait of Hormuz ang makipot na lagusan ng mga barko sa pagitan nito at Oman at pinigilan ang paglalayag dito ng mga barkong Amerikano, Israeli at ng kanilang mga alyado. Sa lagusan na ito, dumadaan ang 20% ng pandaigdigang supply ng langis, 20% ng liquefied natural gas at 30% ng pandaigdigang supply ng kemikal, kabilang ang mga ginagamit sa mga pataba. Bilang hakbang pandepensa, nilagyan ng Iran ng mga sea mine o eksplosibo ang teritoryong karagatan nito para pigilan ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng US. Ang tanging pinapayagan nitong dumaan sa lagusan sa ngayon ay mga barkong hindi kalaban at tumatalima sa mga tuntunin nito sa karagatan. Epikong pagkakamali. Hindi may tatwa na ang Operation Epic Fury o Operasyong Epikong Galit ng US na binansaga ng Iran ng Operation Epic Mistake o Operasyong Epikong Pagkakamali ay di pa tapos at hindi madaling matapos. Taliwas sa inaasam at deklarasyon ng presidente ng US na si Donald Trump. Tumanggi ang Iran na pumasok sa isang tigil-putukan hanggang hindi tinitigil ng US ang pambobomba sa bansa. Lubhan ng apektado ang mga ekonomiya ng mga karatig bansa nito na nakaasa sa pag-export ng langis. Dahil hindi makapagbenta, may mga bansa nang napilitang bawasan kundi man pansamantalang ihinto ang pagmimina ng langis. Milyon-milyon na ang na-stranded o di makalis sa rehiyon dahil sa pagsasara ng biyaheng panghipapawid ng mga bansa. Nagdulot ang agresyon ng matinding paghihirap sa mundo. Sinakal nito ang daloy ng langis at pinasirit ng presyo ng krudong langis tungong $100 kada bariles at higit pa. Ramdam ng mga mamamayan, kabilang ng mamamayang Amerikano ang nagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at kakibat ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalong naligalig ang rehiyon matapos bombahin ng US noong Marso 13 ang Kharg Island, ang pangunahing terminal ng langis ng Iran, kung saan dumadaloy ang 90% ng langis na ini-export nito. Layunin ng US at Israel na agawin ang naturang isla kasama ang lahat ng langis na dumadaloy dito. Doble ang stratehikong halaga ng isla sa US dahil dito dumadaan ang ini-export na langis ng Iran tungong China, ang pangunahing tagabili nito. Para punan ang nawalang produksyon at pahupain ang presyo, naglabas ang US kasama ang mga alyado nito ng 400 milyong bariles ng reserbang langis.
Pansamantala ring tinanggal ni Trump ang embargo laban sa langis ng Russia. Sa kabila nito, walang signipikanting pagbaba ng mga presyo sa pandaigdigang merkado. Tumanggi kahit ang mga aliado ni Trump sa Europe at Asia na magpadala ng mga barkong pandigma sa Middle East para pwersahang buksan ang Hormuz. Sa loob ng US, nahaharap si Trump sa matinding pagtutol ng sariling mamamayan. Libo-libo ang nagprotesta para kondenahin ang ilegal at labag sa internasyonal na batas pananalakay. Binatikos nila ang napakalaking gastos militar para isustine ang agresyon. Sa unang 6 na araw pa lamang ng pananalakay, tinatayang nagwaldas ang US ng $11.3 billion at halos $1 billion araw-araw mula noon. Panawagan nila ang agarang pagtigil ng gera, pagbabalik sa negosasyon at pagpasok sa tigil putukan. Sa madaling salita, sumama sa mga pagdiriwang sa ika-57 anibersaryo ng bagong hukbong bayan. 10 pesos hanggang 15 pesos kada kilo itinaas ang presyo ng bigas sa Visayas noong Marso 5. 2 pesos per kilo naman sa imported na bigas sa buong bansa. 2.4% na ang tantos sa inflasyon noong Pebrero, pinakamataas sa loob ng 13 buwan. Hindi pa man tumatama ang unang bigwas ng pagtaas ng presyo ng langis. 3.5 million na refugee ang kasalukuyang kinukupkop ng Iran. Marami ang napalaya sa kanilang mga bansa dahil sa manggerang agresyon ng US sa Middle East. 0.64 per kilowatt-hour taas singil ng Meralco ngayong Marso. Katumbas nito ay dagdag na 129 na pisong bayarin ng pamilyang kumukonsumo ng 200 per kilowatt-hour kada buwan. 0.04 centavos per cubic meter at 0.09 centavos per cubic meter taas singil ng Maynila Water at Maynilad sa Abril. Nasa 16% ang tayang itataas ng singil ng mga lokal na distributor ng kuryente dahil sa pagsirit ng langis at liquefied natural gas sa pandaigdigang pamilihan. Nasa 5.8% ang pagsirit ng tantos ng Disempleo noong Enero o dagdag na 790,000 na manggagawang walang trabaho, pinakamataas mula 2022. Kasabay ang mas mabilis na paglaki ng underemployed, 13.2%, at dami ng mga manggagawang Pilipino, 800,000 na inilaglag sa pwersa ng paggawa dahil sa kawalan ng mahanap na trabaho. 2 oil tanker mula sa Russia na may dalang 100,000 tonelada na ayudang krudong langis at 200,000 bariles na refinadong langis ang malapit nang dumating sa Cuba. Direktang hamon nito ng Russia sa pinataw ng US na oil embargo sa bansa. Kumpanya sa agrikultura, pinatawan ng sanksyon ng BHP South Central Negros. Ipinatupad ng bagong hukbong bayan South Central Negros, Romeo Nanta Command ang sanksyon ng Demokratikong Gobyernong Bayan sa W.T. Anglo Agri Farm, isang mapang-abusong kumpanya sa agrikultura sa Negros Occidental noong Marso 8. Pag-aari ito ni Wilfred D. Anglo at matatagpuan sa Hacienda Baling, Barangay Libakaw, Himamaylan City. Pinaralisa at sinunog ng BHP ang 3 traktora, isang crane at isang backhoe ng kumpanya na itinatayang nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 million pesos. Ang mga trabahante ng kumpanya ay nakapailalim sa sistemang pakyaw. Umabot hanggang 2,400 pesos kada ektarya ang bayad para sa hilamon o weeding. 930 pesos kada laksa, katumbas ng 10,000 na tangkay ang patdan o pagtatanim, 220 pesos kada tonelada sa pagtatapas at 3 pesos sa kamada o stocking. Malayong mababa ito sa minimum na arawang sahod sa Negros Occidental, 520 pesos, at Negros Oriental, 500 pesos na mga manggagawa sa agrikultura. Narurok ng pedal na kasamaan na higit na nagsasadlak sa mga manggagawang bukid sa buhay ng sistemikong kagutuman. Ibinabaon rin ni Anglo sa patong-patong na utang ang mga manggagawang bukid sa pagpapataw ng 10% lingguhang interes sa perang inuutang nila. KM Northern Negros, itinatag. Inianunsyo noong Marso 9 ang pagkakatatag sa balangay ng Kabataang Makapayan sa Northern Negros. Ipinangalan ng balangay kay kasamang Emaren Pastidio, isang babaeng pulang mandirigma ng bagong hukbong bayan BHP Northern Negros, Rosalyn Jean Pellecoman, na namartir sa barangay Pinagpugasan, Escalante City, Negros Occidental noong Pebrero 21, 2024. Dumaan sa maraming kalupitan sa kamay ng 79th Infantry Battalion si Pastidio noong 2018 at 2021.
Kabilang dito ang detensyon, pagdukot, torture at paulit-ulit na panggagahasa. Kinuha rin ng militar at ginawang hostages ang kanyang sanggol para pasukuin siya at kanyang asawa. Ayon sa KM Northern Negros, ang pagpapangalan sa kanya sa balangay ay bigwas ng 79th Infantry Battalion. Panata ng grupo na ipagpapatuloy ng mga bagong henerasyon ng revolusyonaryong kabataan ang kanyang sinimulan. Nagpaabot ng pagbati ang KM Chris Montañez at KM John Paul Calica, nakabase sa Metro Manila sa pagkakatatag ng balangay. Pakikibakang manggagawa para sa CBA at iba pang karapatan. Magkakasunod na protesta at pagtitipon ang inilunsad ng mga manggagawa at kanilang unyon sa Quezon City, Cavite at Laguna para igiit na igalang ang kanilang collective bargaining agreement at iba pang karapatan sa paggawa. Sa Quezon City, nagsumite ang Glow Rain KMU Colon House West Chapter Union na notice of strike noong Marso 6 sa Department of Labor and Employment o DOLE para ipaglaban ng CBA at batikusin ang mga kaso ng paggipit sa kanilang unyon. Nagprotesta rin sila sa Colon House West sa West Avenue, Quezon City sa araw na iyon. Anila, hindi katanggap-tanggap ang alok na 10 pesos kada araw, ang dagdag sahod ng pamunuan ng restaurant na Katipunan Food Services Inc. o KFSI. Unang humiling ang unyon ng dagdag 50 pesos kada araw, ngunit nagkompromiso na ito at ibinaba tungong 35 pesos kada araw. Inirereklamo rin ng mga manggagawa ang hindi pagsunod ng kumpanya sa mga napagkasunduang dagdag sahod sa mga nakarang CBA na tinatayang umabot na sa 5.5 million pesos sa 3 taon. Bilang tugon dito, nag-anunsyo ang KFSI noong Marso 14 na hindi na nito pagmamayari ang restaurant. Tinanggal na rin ang karatulang Colon House na nakakabit sa itaas ng restaurant at pinalitan ng pangalan ng ibang negosyo. Nangangamba ang unyon na ibinenta o inilipat na ng pag-aari ang restaurant. Sa Laguna, magkakasunod na protesta ang inilunsad ng mga manggagawa ng Phil Foods, Fresh Baked Products Inc., Gardenia Philippines at Daiwa Seiko Philippines noong Marso 7, 9 at 12. Nagmarcha sila sa loob ng engklabo na Laguna International Industrial Park sa Barangay Mamplasan, Binyan. Kinundena nila ang isinampa ng kapitalistang Phil Foods noong Marso 4 na kasong insubordination sa mga unionista. Ang kaso ay kaugnay ng protesta ng unyon na tupdi ng kumpanya ang mga probisyon ng CBA kaugnay ng pasahod. Samantala, naibalik sa trabaho noong Marso 9 ang dalawang leader unionista ng Nexperia Philippines Inc. Workers Union o NPIWU, NAFLU-KMU na sinisante noong 2024. Ang dalawa ay kabilang sa 4 na mga leader ng unyon na magkakasabay na sinisante noong Disyembre 17, 2024 bilang ganti sa unyon. Ito ang nagtulak sa kanilang magwelga noong Marso 2025. Sa Cavite, nagkakampanya ang mga samahan ng mga manggagawa sa EMI independent sa mga manggagawa na pumirma para sa Petition for Certification Election. Ang naturang petisyon sa DOLE ay humihiling ng eleksyon para mamili ng unyong kakatawan sa mga manggagawa para sa negosasyon sa CBA. Kasalukuyan nasa freedom period ang mga manggagawa at kumpanya kung saan may 60 araw na nakalaan para hamunin o palitan ang kanilang kinatawang unyon sa negosasyon para sa CBA. Noong Pebrero 19, nakaranas ng paggigipit ang unyon kaugnay ng pagngangalap ng pirma para sa petisyon. Marcos, sinalubong ng protesta sa US. Sinalubong ng protesta si Ferdinand Marcos Jr. at kaniyang mga alipores paglapag nila sa New York City, US noong Marso 8. Mahigit 200 Pilipino ang nagrally sa Philippine Consulate General sa syudad. Nagmarcha sila tungong The Pier Hotel kung saan tumutuloy si Marcos. Kinabukasan, kinumpronta nila sina Marcos, Teresa Lazaro, kalihim ng Department of Foreign Affairs at si Ambassador Jose Manuel Romualdez sa hotel. Naantala nila ang pagdalo ni Marcos sa United Nations. Nagprotesta rin ang mga Pilipino sa ibang syudad. Nagwaldas si Marcos ng libo-libong dolyar para sa mamahaling hotel na nasa $17,000 o 986,000 pesos bawat kwarto kada araw. Mga pambansang minorya, tumindig para sa lupang ninuno.
Ipinaglalaban ng mga pambansang minorya ang kanilang karapatan sa lupang ninuno, laban sa pangangamkam at pagpasok ng mga proyektong dam, renewable energy, plantasyon at real estate. Sa nagdaang mga linggo, naglunsad sila ng mga pagkilos para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Sa Quezon City, nagprotesta sa harap ng Department of Environment and Natural Resources Central Office ang mga grupo ng pambansang minorya at tagapagtanggol ng kalikasan bilang paggunita sa International Day of Action for Rivers. Kinukundi nila ang mga pagtatayo ng malalaking dam at proyektong renewable energy na sumisira sa kalikasan at nagpapalaya sa mga magsasaka at katutubo. Sa Aklan, nagmarcha ang mga katutubong ati sa pangunguna ng Boracay Ati Tribal Organization noong Marso 16 sa lansangan ng Kalibo para batikusin ang pangangamkam sa kanilang lupang ninuno sa Boracay Island. Binatikos nila ang Department of Agrarian Reform Provincial Office at Rehimeng Marcos sa pagkansela sa kanilang mga Certificate of Land Ownership Award noong 2024 sa hiling ng pribadong developer. Nasa 5 lote sa Boracay ang pagmamayari ng katutubo at iginawad ng gobyerno noong 2018 sa bisa ng CLOA. Sa Occidental Mindoro, kinukundina ng mga Mangyan-Iraya at kanilang organisasyon ng Mangyan-Iraya Repumpungan sa Malatabaco ang pagpapalayas ng isang korte noong Marso 15 sa kanilang komunidad sa sitio Malatabaco, Barangay San Vicente sa Abra de Ilog. Kinatigan ng korte ang motion for execution na inihain ng kumpanyong real estate na Peaceland Corporation para sa mabilis na pagpapalayas sa mga residente. Kasabwat ng kumpanya ang Militar at National Commission on Indigenous People. Sa Negros Occidental, nagprotesta ang mga magsasaka at katutubong mula sa Canodi noong Marso 10 hanggang 11 sa labas ng gymnasium ng Barangay West kasabay ng assemblea para sa free, prior, and informed consent. Lalawak sana sila sa assemblea ngunit pinigilan sila ng mga tauhan ng Hacienda Asia, Plantation Incorporation at mga sundalo ng 15th Infantry Battalion. Ang permit ay para sa operasyon ng 6,652.32 hektaryang plantasyon ng oil palms sa Barangay Gatuslao, Payawan at Agboy sa Canodi. Konsultant ng NDFP para sa Cordillera, siyam na iba pa, inaresto sa magkasabay ng mga operasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Tarlac City at Quezon City noong Marso 11 ang 10 individual kabilang si Gabriel Kennedy Bangibang, konsultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa Cordillera at usapin sa pambansang minorya. Pinaratangan silang mga miyembro at opisyal ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Mukbong Bayan sa Ilocos, Cordillera. Sa Tarlac City, dinakip sina Bangibang, Dr. Ana Marie Relio Rosa, Teresa Forag, Rani Francelia Tuazon, Renato Guines, Mark Mindiola at Jabar Sugao sa isang bahay sa Barangay Baras-Baras. Humaharap ang 7 sa mga kasong pagpatay, tangkang pagpatay, qualified trafficking at illegal possession of firearms and explosive. Sa panahon ng pag-aresto, pinaghahampas sila sa ulo, pinagsusuntok ang muka at tiyan at inungod-ngod sa sahig. Sa Quezon City, inaresto sina Jess Gamay Langay, Bobby Calciao Yagaw at isa pang individual. Si Yagaw ay nakakulong ngunit sina Gamay at isa pa niyang kasama ay nawawala matapos palayain ng mga pulis sa kawalan na nakasampang kaso sa kanila. Hindi sila matunton at makontak ng pamilya na lubhan nilang ikinababahala. Sa ibang bahagi ng bansa, naiulat ang mga kaso ng pamamaril, panggugulpi at pagkakampo ng militar sa mga sibilyang pasilidad. Sa Negros Occidental, pinaulnan ng bala ng 15th Infantry Battalion ang sibilyang driver na si Gary Horpo noong Marso 6 ng gabi sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Sugatan siya sa paa. Noong Marso 9 at 11, pinagbantaan at kinulpi ng 79th Infantry Battalion ng isang matandang magsasaka at 2 magkapatid na lalaki sa Barangay Paitan, Escalante City nang napagdiskitahan ng mga sundalo. Sa ilang bahagi ng Central Negros, walang tigil ang okupasyon ng militar sa mga sibilyang pasilidad at pagpapatawag sa mga sibilyan. Sa Masbate, pinasok ng 2nd Infantry Battalion ang 2 paaralan sa Barangay Libertad, Kawayan noong Marso 10. Inisa-isa ng mga sundalo ang mga estudyante at hinanap ang mga anak ng mga pinararatangang mga rebelde.
Nagkakampo rin ng militar sa mga sibilyang pasilidad sa mga barangay sa bayan ng Palanas, Kataingan at Kawayan mula pa Enero. Sa Northern Samar, nagpataw ng hamlet ang AFP sa mga barangay ng Poponton, Paco, Kaputoan, Takandula, Victory at Cuenco sa Las Navas. Tuwing lalabas sa baryo, inuobliga ang mga residente na pumirma sa logbook at kumuha ng numerong bilang katibayan ng pagiging sibilyan. Hinigpitan rin ng pagbabantay sa mga kalakal na tuktok. Sa katubig, tinakot ng 19th Infantry Battalion ang isang 15 anyos na binata sa barangay Opong. Mga protesta. Demolisyon sa Marikina, nilalabanan. Muling itinayo ng mga residente ng Agora Compound sa Barangay Santo Niño, Marikina City ang kanilang kampuhan noong Marso 14 upang pigilan ang demolisyon sa kanilang komunidad. Muli silang nananawagan para sa in-city relocation. Hindi bababa sa 145 pamilya ang palalayasin ng demolisyon. Laban sa privatisasyon ng palengke sa Cebu, lumalawak. Magkakasunod na protesta ang isinasagawa ng mga grupo, manininda at residente sa Carbon Market, Barangay Ermita sa Cebu City noong Marso 14 hanggang 17 para ipabasura ang privatisasyon ng palengke. Tinatayang 16,000 na manininda at trabahador ang mawawalan ng pwesto at trabaho sa palengke. At madadamay ang 700 bahay sa katabing sitio bato sa privatisasyon. Recruitment ng AFP sa Ateneo napigilan. Napaatras ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University ang partisipasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Ateneo Career Fair noong Marso 13. Dahil sa pagbatikos dito at record dito sa paglabag ng karapatang pantao. Sa araw ng Career Fair, nagrally ang mga estudyante at pinaklas ang karatula na AFP Recruitment Booth. Agarang pagpapauwi sa mga migrante, ipinananawagan. Nagprotesta ang mga grupo ng migrante sa Mendiola sa Maynila noong Marso 17 upang ipanawagan ang ligtas na pagpapauwi sa mga migranteng Pilipino na naipit sa gera sa Middle East. Kasabay nito, ang pag-alala sa ika-31 anibersaryo ng pagpitay kay Flor Contemplacion noong 1995. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.